Mapa role sa drama, rom-com, fantasy o offbeat characters. Nagampanan na yan na nag-iisang Ann Curtis. The Philippine Showbiz List presents iconic TV roles of Ann Curtis. Emily M. in TGIS. Sa GMA unang naglibo si Ann ang kanyang TV career bilang isang artista. Ang GMA youth-oriented series na TGIS ang unang major TV project niya. Dito ay ginampanan ni Ann ang boyish na si Emily o M na may crush sa campus whiz kid na si Rayster na ginampanan naman ni Chubby Del Rosario. Apple in Gmik. Isa sa mga palabas ng ABS-CBN kung saan nag-guest si Ann ay sa youth-oriented series na Gmik na nagkataon na katunggalin ng dating programa niya na TGIS. Nangyari ang kanyang guesting noong 2000, wala pang isang taon bago ipinalabas ng TGIS ang huling episode nito. Sa palabas, ginampanan niya ang papel ni Apple, isang medyo high schooler na naging apple of the eye ng Gmik Boys. Annabel Rama in Magpakailanman, nang mang-abot ang langit at lupa, The Annabel Rama and Eddie Gutierrez Story. Taong 2003, gumanap si Ann bilang si Annabel Rama para sa Magpakailanman ng GMA7. Stephanie Borromeo in Hiram. Unang nasabak ang kakayahan ni Ann sa pag-arte sa primetime drama series na Hiram noong 2005 kung saan nakipagtagisa siya ng acting kina Dina Bonnevie, Chris Aquino at Heart Evangelista. Si Ann bilang si Stephanie Borromeo ay mayabang, walang awa, kontrabida at ang pangunahing babaeng antagonist ng serye. Dito ay agad na nakitaan siya ng husay sa drama. Fatima Imang de Vera, Bernadette in Campanerang, Cuba. Noong 2005, sa panahon ng pag-usbong ng mga fantaserye, nagpasya ang ABS-CBN na gumawa ng TV adaptation ng fantasy drama na Campanerang, Cuba na pinagbidahan ni Vilma Santos noon sa big screen. Maraming aktres ang kinonsidera para gumanap sa papel, kabilang sina Claudine Barreto at Jody Santa Maria. Sa huli, ang mahalagang papel ay ibinigay kay Ann. Dito ay nakilala ang kanyang karakter bilang si Fatima de Vera o Imang na isang kampanera sa simbahang kumupkup sa kanya noong bata pa siya. Sa Campanerang, Cuba din unang nakita si Ann na nagpakita ng kanyang kakayahan sa pag-awit. Dito rin sa palabas na nagkaroon siya ng tatlong leading men, sina Patrick Garcia, Luis Manzano at Christian Bautista. Monica Fernandez Tagle in Cineserye presents May Minamahal. Ang May Minamahal ay isang pelikula noong 1993 na ginawa ng Stars Cinema at ginawang serye sa TV ng ABS-CBN ay pinalabas noong 2007. Si Ann bilang si Monica Fernandez Tagle, isang malakas at malayang babae na hindi aatras sa anumang hamon. Lumaki siyang walang ina, ngunit nababalot na pagmamahal ng kanyang mga kapatid, pati na rin ang kanyang tatay. Si Monica ay lumaki sa isang tahanan na pinangungunahan ng mga lalaki. Ang kanyang witty at free-spirited attitude ay nakakuha ng atensyon ni Carlitos na ginampanan ni Oyo Boy Soto. At habang papalapit sila sa isa't isa, nagsimula silang magmahalan. Hindi nila alam na ang kanilang relasyon sa pamilya ang magiging dahilan upang masira ang kanilang namumuong relasyon. Si Lynn Magsaysay Berenger in Maging Sino Ka Man. Pinuri ang mahusay na pagganap rito ni Ann bilang si Celine, isang malakas na babae na humaharap sa bawat pagsubok sa kanyang buhay. Nagpapakita siya ng isang matapang na imahe para makita ng lahat, ngunit sa katotohanan ay nagdadala siya ng kalungkutan na tila hindi niya kayang bitawan. Josephine in Josa. Tunay ngang pambansang Diyosa noong 2008 nang pagbidahan ni Ann ang karakter bilang si Josephine sa seryeng Diyosa. Dito ay gumanap siyang isang sirena na nag-transform bilang si Diyosa Agua. Ang dalawa pa niyang katauhan, sina Diyosa Tierra at Diyosa Cielo, ay nagtatransform sa kanya bilang isang centaur at isang ibon. Bilang isang Diyosa, kaya kontrolin ng karakter ni Ann ang mga elemento at mga hayop sa lupa, dagat at langit. Ang simpleng buhay ni Josephine ay nabago sa pagtungtong niya ng 18 taong gulang. Nakasama niya sa palabas na ito sina Luis Manzano at Sam Milby. Samantalang sa pinakitang husay sa kanyang role, tinanggap ni Ann mula sa US TV Students' Choice Awards ang pagkilala bilang Students' Choice of Actress in a daily soap opera. Candice Demenis in The Wedding. Sa rom-com series noong 2019 na The Wedding, gumanap si Ann bilang si Candice, isang hopeless romantic at socialite girl na nangarap na makalakad sa aisle kasama ang kanyang ideal man at first love na ginampanan ni Derek Ramsey, isang mayamang swimmer at promiscuous party guy.
Gayunpaman bigla siyang iniwan ni Warren noong mga teenager pa sila sa kadahilanang pupunta siya sa US para hanapin ang sarili. Bilang isang mapagmahal na anak, ang kanyang desperasyon na iligtas ang relasyon ng kanyang mga magulang ang nagtulak sa kanya na mag-propose ng kasal sa kanyang mortal na kaaway na si Marlon Manialak na ginampanan ni Sanjo Marudo, isang mahirap ngunit masipag na kontratista, kapalit na pagtulong sa kanyang pamilya na mamuhay ng maayos. Sa pag-usad ng kwento, tuluyang nahulog ang loob na mapagpanggap na mag-asawa sa isa't isa. Gayunpaman, ang pagbabalik ni Warren ay nagpalito sa damdamin ni Candice at nasira ang kanyang namumulaklak na pag-iibigan kay Marlon na nagresulta sa kanilang break-up. Angela Tuazon in Green Rose. Noong 2011, bumida si Anne sa local adaptation ng Korean novelang Green Rose bilang si Angela Tuazon, kasama sina Jericho Rosales at Jake Cuenca. Sa panayam noon, sinabi ni Anne na masaya siya sa ginampan ng karakter sapagkat ito ay isang mabait at tahimik na babae na may malalim at magandang karanasan sa buhay. Na-miss niya rin Anya maging part ng teleserye kaya sa binigay sa kanyang pagkakataon, tiniyak niyang gagawin na kanyang best at napagtagumpayan niya nga ito. Ruth Manrique in Kailangan Ko'y Ikaw. Sa 2013 drama series na Kailangan Ko'y Ikaw, nakasamang bumida ni Anne sina Chris Aquino at Robin Padilla. Gumanap dito na magkapatid sina Anne at Chris bilang sina Ruth at Roxanne at nakilala nila ang karakter ni Robin na isang police inspector. Sa kabila ng pagiging black sheep ni Ruth na ginampanan ni Anne Curtis ay nagpursige siya sa kanyang passion sa pagiging model at nanatiling tapat sa kanya-kanyang kapatid na si Roxanne. Naging malapit sa karakter ni Robin ang dalawang magkapatid na babae na may koneksyon sa isang krimen na nasangkot ang kanyang ama sa kabila ng kanyang pagiging inosente. Beatriz Jezebel Reyes Montilla in Mars Ravelo's Jezebel. Namayag pagmuli ang sobrang sikat na katang-isip na obra, ang Jezebel, kung saan bida ang multimedia darling na si Anne. Ito ang pangalawang pagkakataon ni Anne na gumanap bilang isang sirena. Sa 2014 edition ng Jezebel, si Anne ay gumanap bilang isang batang babae na nagngangalang Beatriz na nahiwalay sa kanyang pinagmulang magulang bilang isang sanggol. Nadiskubre niyang muli ang mundong yon at nakilala niya sina Fredo na ginampanan ni Gerald Anderson at Liro na ginampanan ni Sam Milby bilang magkakampi. Katrina Trina Noble Trinidad in FPJ's Ang Probinsyano. Taong 2016, sumabak si Anne sa FPJ's Ang Probinsyano bilang si Katrina Trina Noble Trinidad, isang kilalang fashion designer at stepdaughter ng karakter ni Christopher De Leon. Kinuha niya si Cardo na ginampanan ni Coco Martin bilang bodyguard at sinamahan siya nito kahit saan siya magpunta. Matagumpay yung nailigtas ito sa kamay ng mga rebelde at para maprotektahan siya, pinatuloy niya ito sa kanilang bahay. Kahit noong una ay nagkaroon ng magka-clash na personalidad, sa huli ay naging magkaibigan sila. Nagpanggap pa silang mag-asawa nang matrap sila sa gitna ng isang liblib na kagubatan at nakakita ng isang maliit na komunidad ng mga magsasaka. Mars Balaoro in Maalaala Mo Kaya. Noong 2019, gumanap si Anne bilang trans man na si Mars Balaoro sa Maalaala Mo Kaya bilang bahagi ng 28th anniversary ng anthology series. Ang episode na pinamagatang MMK Embracing Me ay tungkol sa kanyang pagtanda. Matapos may palabas ang episode noon, nag-post sa Instagram si Anne para ipahayag ang kanyang saloobin sa pag-ibig at pinasalamatan niya si Mars. Emilia Mia Hernandez in It's Okay Not to Be Okay. Hindi pa man napapalabas pero paniguradong iconic ang magiging karakter ni Anne sa Philippine adaptation ng It's Okay Not to Be Okay. Ito ang kanyang pagbabalik teleserye, 10 taon mula na magbida siya sa Jezebel. Masasabi lang ni Anna worth it ang ilang taong papamahinga niya sa paggawa ng teleserye sa proyekto ipinagkaloob sa kanya ngayon ng ABS-CBN. Pag-amin pa ni Anne, nagandahan siya sa original na It's Okay Not to Be Okay, kaya't siya mismo ang humiling sa kanyang manager na kung sakaling babalik siya sa paggawa ng teleserye ay gusto niyang gawin ang Philippine adaptation nito. Bukod sa magandang kwento, excited din daw si Anna pangatawanan si Emilia Mia Hernandez na hango sa karakter ni So Yi-ji na si Kumon Yang. Nakatitiyak din daw siya na maliban sa kanya ay marami ring manonood ang magugustuhan ito dahil sa relatable ang kanyang karakter. Isa pa sa nagpapa-excite kay Anne ay makatrabaho at makatambal sa unang pagkakataon si Joshua Garcia. Bilang ito ang una nilang pagsasama, nadaan silang dalawa sa workshop upang mas mapalabas pa ang kanilang chemistry. Makakasama rin nila rito si Carlo Aquino. Samantala, wala pang inilabas sa detalye kung kailan ipapalabas ang It's Okay Not to Be Okay at kung sino-sino pa ang mga makakasama nila. I-post ang inyong comments at reaction sa baba.
At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!